Ako si General Emilio Ginaldo, nanangalan bilang ng inyong posisyon bilang Pangulo ng Viva Independensya! Viva! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Viva Republika Filipina! Viva! Hello mga kasenyor! Today, biyaheng South ulit tayo with MPT South, and we will be driving through world-class Cavitex to visit the historical and heritage sites of Cavite. So, bibisitahin natin ang mga simbahan ng Kawit, ng General Trias at ng Tansa, and then we will be going to the historic city of Cavite, Cavite City, wherein we're going to visit the sites, historical sites that are related to the Revolution, Philippine Revolution, as well as we're going to visit the Port San Felipe. First time natin pupuntahan yon. So tara na, biyaheng South na tayo with MPT South sa ating biyaheng Cavitex. Let's go! Natin the classic hidden tapsihan dito sa may Kawit. Pasok na tayo. Talagang nakatago ang hirap hanapin yung hidden tapsihan. Ito yung menu ng hidden tapsihan. Ito pa rin 135 tapsilog. Nagawa yung kanilang. Dito ba tayo? So, hidden tapsihan. Oo nga the classic Caviteño tapsi. Tapa, yan. Walang sources masyado. Marinated lang sa vinegar. Tsaka salt and garlic. Tapa ng hidden tapsihan since 1990. Tara, biyaheng South, MPTC. Ating mga katipuneros. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating biyaheng South sa trimestral heritage tour ng Metro Pacific South, ang operator ng Cavite Expressway at Cavite Laguna Expressway. Unang-una po sa lahat, nais naming magpakilala. Ako po si Bernard Supetran, kaninang ninyo nakitang naka-t-shirt. Ako po ay isang columnist ng Philippine Daily Inquirer at history advocate at board member po ng Republika Filipina Reenactment Group na siyang nagre-reenact o lumilikhang muli o nagsasadula ng mga makasaysayang kabanata sa ating kasaysayan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa himagsigang Pilipino at ikalawang digmaang pangdaigdig. Ito ang ating makasama, si Erwin Severo,
Siya po ay isang insurance man ka ba? Sa PS Bank. PS Bank? Si... Hello. Ako po si Enrico Cruz, isang realtor. Sino ba kami ito nyo? Okay. So ako naman si John Polon, I think. Ayan, meron na. Nina. So ako is one of the members ng Republika Filipina INAC, as well as isang incoming 4th-year history student sa state. Okay. Muli ay welcome. Maligayang pagdating sa simbahang ito ng Santa Magdalena. Naman tayo mga Pilipino, relihiyoso, bago tayo bumiyahe, bago gawa ng anumang bagay, ay dapat tayo ay dumalangin sa ating dakilang lumikha upang humingi ng patnubay sa anumang ating gagawin sa araw. Siya nga pala, ang monumentong itong nasa inyong likod ay sino nakakaalam? Walang titingin. Tirona. Si Candido Tirona, no? Kung alam yung isang pangunahing daan dyan ay Tirona, no? Tirona Highways, kanyang pangalan yun, no? Si Candido Tirona, isang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo, isinilang sa bayan ng Kawit at namatay siya sa mga unang buwan, no? Mga unang buwan ng himagsikan, namatay siya doon sa labanan sa Pinakayan, Cavite, no? Doon sa area ng kung alam yung area ng Island Grove, doon sa area na yun naganap ang isang malaking labanan noong Nobyembre 10, 1896. Yun yung isa sa mga kauna-unahang decisive victory, no? Bagamat marami ng mga tagumpay ang mga Pilipino noong mga bandang Agosto, yun ang isa sa mga pinakamalaki, no? At dahil sa tagumpay nilang yun ay mas lalong naengganyo ang mga manghimagsik na sumali sa digmaan. At kung nakikita yung usali niyan, yan ang tinatawag nating tribunal o Kawit Tribunal, or nung unang panahon ang tawag dyan ay munisipyo, no? Tribunal, hindi po yan hindi po yan hukuman, yan po ay tanggapan ng tinatawag nilang presidente municipal o mayor. Nung panahon na kasila, ang tawag nila sa mayor ay presidente, no? Presidente municipal, mayor. So nang sumiklap ang digmaan, ang himagsikan noong Agosto 1896, isa yan sa mga unang nilusob ng mga katipunan na nabibilang sa konseho ng Magdalo. At ang nasa likod natin ay ang simbahan ni Santa Magdalena. Diyan ho kinuha yung pangalan ng konseho ng Magdalo. No, hindi, ang tawag natin doon ay council, hindi faction. Kasi sa history sinasabi natin, Magdalo, magdiwang faction, hindi yung faction yun. Council, no? Sapagkat ang katipunan noon ay binubuo ng maraming konseho, council, parang in theory, parang mga barangay, no? Kada barangay may mga organized councils, no? Kada bayan. At ang mga manghihimagsik ay, bago sila sumabak sa digmaan, ay nagmimisa muna sila dito. Nagdadasal sila, no? Samantalang yung mga kalaban nilang mga Kastila, nagmimisa din, kadalasan doon sa Intramuros. So, nagdadasal sila yung magkalaban sa isang Diyos, sa parehong simbahang Katoliko, bago sila magsagupaan. Sir, may water po tayo ha, pag gusto niyong water. Seminar? Iglesia ay Magdalena. Pero sa mga pananaliksik ng simbahang Katoliko, yung Magdalena, hindi na nila ine-equate doon sa sinasabing kalapating mababa ang lipad. Kasi nung mga unang panahon, ng first century ng history ng Roman Catholic Church, ay inuugnay yung isang babaeng prostitute na naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero later on, na-discover nila na magkaiba pala yun. No? Yung tinutukoy na babaeng prostitute ay hindi si Magdalena. No? At iba, si Magdalena, ang kanyang pangalan ay Maria. No? Maria, galing siya sa isang bayan na tinawag na Magdala. No? Magdala o Magdala, isang coastal town sa Israel. Kaya siya tinawag na Maria Magdalena. No? At isa din siya sa naging mga masugid na tagasunod ni Jesus.
maging pagkatapos ng kanyang resurrection. No? At itong simbahan ito ay makikita nyo, nakalagay dyan, lapit-lapit tayo para makita nyo, ang parokya ay itinatag noong 1624 o 1624. Pag sinabi natin ang isang parokya ay ang isang simbahan ay itinatag ng ganong taon na yun, hindi ho yung tumutukoy sa building na nakikita nyo. Yun ay tumutukoy dun sa parokya o dun sa pamayanan o yung community. So yung na-organize siya as a parish or a worshiping sumasambang barangay o pamayanan 1624. So ibig sabihin nung nakaraang taon 2024, ilang taon ho siya ang parokya? 400. 400. Yun, very good. 400 years na ang parish of St. Mary Magdalene. No? At yan, makikita nyo dito yung evolution ng pagkakagawa ng simbahan. Nagsimula sa mga light materials, ganyan-ganyan. At sinabi dito, yung current structure nito, itong nakikita nyo na ito ay 1849. Now, of course, from 1849, marami pang nadagdag, ganyan-ganyan. At si Pangulong Emilio Aguinaldo ay dito binautismuhan. No? At sulat dito ay 1869. No? 1869 siya binautismuhan dito. Pinanganak siya ng Marso, no? March 22, si General Emilio Aguinaldo. Kaya ang Cavite ay mayroong province-wide holiday ng March 22. Snapshot at manalangin. Pagkatapos nun, tayo ay yayaon na sa ating susunod na destination. Yayaon po, hindi yayao. Ang ibig sabihin ng yayaon ay talaga. Yung yayaon ay simbahan ng Maria Magdalena dito sa Kawit. Mga pangalan ng street dito. This is Kaligtasan Street. So finally, nandito naman tayo sa Tansa. Ang simbahan ni Santa Cruz. At saan ba tayo mag-umpisa? Nangahalan bilang ang inyong posisyon bilang Pangulo ng Pamahalaang Mangibagsik ay nangangako ng aking dangal at kaluluwa na aking ipagtatanggol ang simulain ng kalayaan at ibagsikan, kakalingain ang mga mamamayan, lulupigin ang mga api, at itataguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay. Sinanawa ako ng Panginoong Diyos. Thinking o kauna-unahang panunumpa ng isang Pangulo na dito mismo, no? Hindi na namin ginalaw, baka
ano ba magkaroon ng problema at magkabuo na pa si Erika. No? So, dito na lang natin ginawa. So, pwede tayong pumasok dito para yung makita. No? No? Dito, ang kumbento, itong simbahan na ito, meron na pang, yung ating taga-shrine ministry, nabigyan niyo na po ba sila ng overview sa parokya nito? Ito pong parokya ito ay parokya ni San Agustin, no? Ni Saint Augustine of Hippo. Si San Agustin ay isa sa mga pinaka-popular na santo ng Iglesia Katolika Romana. Isa sa mga doctors of the church, no? Si Saint Augustine of Hippo. At ito ang patronahe ng parokya nito. So ano naganap dito? Naganap ito noong Marso 23, 1897 o March 23 pala, 1897. No? So, bago naganap ito noon, the day before, March 22, doon naganap yung Tejeros Convention. Siguro yun, familiar kayo, no? Familiar kayo sa Tejeros Convention. Yun daw ang sinasabi ng mga mananalaysay na kauna-una ang eleksyon sa Pilipinas na naging very controversial, no? Pero hindi na natin pupuntahan yun. Masyadong divisive may mga topics. So, doon sa halalan na yun ay nahalang si General Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng pamahalaang maging-magsik o revolutionary government. At itong panahon na nag-election siya, birthday ni Emilio Aguinaldo, at wala siya doon sa eleksyon. Siya ay nakipaglaban doon sa may Pasong Santol sa Dasmariñas, boundary ng Dasmariñas sa Imus, Cavite, no? March 22. So si Aguinaldo ay nahalal doon in absentia at sino pa yung mga ibang opisyal na nahalal? Mariano Trias, yung General Trias niya bilang Vice Presidente ng Revolutionary Government. Sino pa? Si General Artemio Ricarte bilang pinuno ng POC. Okay. Isa. At meron din si Emiliano Si General Emiliano Diego de Dios. So, sila yung mga top officers, no? President, Vice President, Secretary of War, and, So, nangyari ito nung Marso 23, no? So, si Aguinaldo, nakikipaglaban siya doon sa Pasong Santol. At pinatawag siya ng mga manghimagsik na Senyor, Pangulo, kailangan kayong bumalik dito sapagkat kailangan ninyong manumpa. Sabi ni Aguinaldo, hindi pwede. Ito isang major na labanan. Kasi, noong panahon na 1897, unti-unti nang nababawi ng mga Kastila yung mga lugar na napanalunan ng mga manghimagsik. Okay? Oo. Ang leader ng hukbong Espanyol ay si General La Chambre, no? Ano first name niya? Jose de la Chambre. Jose La Chambre. So, nakikipaglaban si Aguinaldo doon sa Pasong Santol at kailangan pa siya i-persuade. At nag-volunteer yung kanyang kapatid na si si Crispulo Aguinaldo. Nasabi na, sige, kapatid, pumunta ka na doon at kailangan ka manumpa. Ako na ang bahala sa labanan ito. No? At hindi naging favorable ang resulta ng labanan na yun. At si Crispo Aguinaldo ay napatay sa labanan na yun. At yung mga Pilipino ay nalupig. So, itong apat na to, dapat sila manunumpa doon sa Casa Hacienda, yung nadaanan natin sa may bandang, kung nakita niyo sa gawing kanan, bago tayo makarating doon sa Tejero Junction, meron doon yung Tejeros Convention, doon sila meeting. No? Doon sana sila manunumpa. Nagkataon na sarado na yung lugar at for some reason, hindi na pwede. Kaya yung pura paroko ng simbahang ito ay nag-offer na dito na kayo. Dito na kayo manumpa. At tayo naman, bilang mga Pilipino, alam nyo, napakahalaga ng papel sa atin ng pananampalataya, ng simbahan, ng Diyos. Kaya bawat kilos natin, sinisikap natin may ugnay doon. Kaya dito sila nanumpa, dito mismo. Wala naman daw oath of office. Walang naitala na yung pag may binabasa na ako. Pero sa aking pananaw, parang hindi naman pwedeng luluhod ka lang dyan at gaganon ka. At wala kang sasabihin. That's got to be something, no?
para maipahayag mo, ma-express mo yung iyong marugdog na pagnanasa para sa kalayaan. So, gumamit kami ng konting imahinasyon na ano kaya yung sinabi nila noon. No? So, yung nadinig nyo kanina ay hindi yun, pero malamang na ganun yung diwa ng kanilang sinabi, kung meron man sinabi dito. At yung pare dito ay hindi siya nag-administer, no? Hindi siya yung officiating officer. Kaya makikita niyo hindi nakataas yung kanyang kamay. Siya ay isang saksi lamang dun sa ginawang panunumpa. Kaya naging witness lang siya ng makasaysayang pangyayari ito sa ating kasaysayan. Kaya dito sa Tanza, naging tradisyon na ng mga mai-elect na opisyal, lalo na yung mayor at mga konsehal, na yung kanilang inauguration ay dito ginagawa. Hindi sila kasya dito. Dito na ginagawa sa loob ng simbahan para bigyang pansin ang papel na ginampanan ng kumbentong ito doon sa first presidential oath taking. Or vice governor, board members, then mayor and councilor. Yun. Dito rin po sila Last Wednesday lang po. Yan, oo. And front of Oo. Ay, hindi na tulog. Manila. Yung original po ng Holy Cross, makita po natin mamaya. Oo. Santa Cruz, ang tawag dito ay Santa Cruz de Malabon. Yes, Oo. Santa Cruz Church. Santa Cruz Church. St. Augustine Shrine, Parish of Santa Cruz. Okay. Hindi tayo kakasya. By budget. Minsan na to in ano. Okay. Okay, apat. Okay, apat na lang. Okay, apat na lang. Bone fragment po ata. Ni San Agustin? Yes po. First class relic? Yes po. And it was established when? August 29, 1780. 17. Arrive sa simbahan ng General Trias. Tayo sa General Trias. So, let's go in sa simbahan ng General Trias. Bago siya naging General Trias ay San Francisco de Malabon. San Francisco de Malabon. May nadidinig kayo, bayan papuntang Malabon. No, hindi yung Malabon din sa may Kamanaba area. No? Malabon, ang tawag din sa ng mga old folks. No? So, pinakalan ko kay General Mariano Trias dahil dito siya pinakalan. Yung kanyang birthplace actually, yung spot where it is, yung dati niyang bahay, ay dito sa tapat ng plaza, yung parang may commercial building. Wala na yung bahay, pero yung spot ng kanyang bahay ay nandun sa tapat ng isang 4-story building na nandun sa tapat. Ang bayan ng General Trias ay isa sa mga pinakamalaking syudad o munisipalidad dito sa Cavite. Ang laki ng kanyang nasasakupan. No? Ito ay industrial. No? Industrial na bayan, kaya makikita nyo marami mga industrial estates dito at marami mga residential areas. At ito yung kanyang old poblasyon. No? Pag sinabi poblasyon, siya yung bayan. Makikita nyo talagang very Hispanic. No? Yung kanyang look, very Spanish. Ang style ng architecture, ang nasa Gitay Plaza, malapit ang simbahan, at yung presidensya. Yung presidensya, yun yung munisipyo. No? Tawag doon ay presidensya. At yung mga nakatira sa malapit sa plaza, presidensya at simbahan, ay usually mga nakatira diyan ay mga may kaya sa buhay. No? So, mas malapit ka doon sa plaza, mas may sinasabi ang iyong
katayuan sa lipunan. Nandiyan Trias po, siyempre po booming na rin pagdating sa tourism industry. Kaya kami, nandito po ang Jan Trias ay siguro nasabi na rin sir na napaka-historical. Nandito po sa simbahan na to ay dito pinaractice or rehearsed yung Marcha National Filipina. Ito po ay naganap noong di ba June 12 yung kalayaan, ano po? So June 11 dito po kasi po si Emilio Aguinaldo ay gusto niya magkaroon ng talagang marcha kasabay po sa pagdedeklara ng independence, so yung kalayaan ng Pilipinas. So ginawa po nila, inere po nila si Julian Felipe para gumawa ng marcha National Filipina at Cavite City. Ano po? At mula daw noong June 11 nga po, nandun sila, nagkatagpo sila ay nasa bahay ni Emilio Aguinaldo. At nung nandun sila sa bahay ni Emilio Aguinaldo ay paulit-ulit na tinugtog ni Julian Felipe para mas mapakinggan po ng ibang komisyonaryo yung Marcha National Filipina, yung tan 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 tan. So yung Philippine piano, kasi may piano po sa bahay ni Aguinaldo. After po na, inutusan niya si General Mariano Trias na aming pong bayani dito sa Luzon na isama si Julian Felipe dito sa San Francisco de Malabon, o yung dating pangalan ng General Trias, sa San Francisco de Malabon. So yun po, meron nga kaming banda na ang pangalan po ay Banda San Francisco de Malabon. So yun, gusto lang ni Aguinaldo na masiguro na matugtog ng maayos ang Marcha National Filipina. Kaya dito po sa kumbento ay doon ni-rehearse ang Marcha National Filipina. So dito unang tinugtog talaga yung Marcha National Filipina. Nakalaunan po ay naging ating national anthem. So after a year or nilapatan na po ng lyrics yun. Dati po kasi wala pong lyrics. So dati ho ay yung tugtog lang talaga. Tugtog lang po talaga siya. Tugtog lang siya, pinakinggan ng ibang revolutionaryo para ma-assess po ba, ma-evaluate yung marcha. And then, since approved na, parang gano'n, approved na sa kanila, eh, dinala po dito yung pyesa at pinugtog po ng banda sa Francisco de Malabon. Yun po. So, yun po yung nangyari na, kaya yung historical po ang simbahan na to, dahil dito nga po pinugtog yung lupang hinirang natin ngayon. And welcome po sa Parokya de San Francisco de Malabon. Ang parokya po ng San Francisco de Malabon ay natatag noong 1753. Pero ito po ay from 1661 ay may sarili na po kami pura paroko. So from that time, kung tutusin po yung sa ngayon na panahon po ng mga parokya, kami po ay Wasay Parish na from 1661. Pero 1753 pa po naging ganap na parokya. Ito po ay sa tulong ni Doña Maria Josefa at sa ni Ursula, ang kontesa ng Lizaraga. Kung makikita niyo po ay yung puyo, lapitan niya. Ayan po sa likod. Si Doña Maria Josefa. Siya po yung nagmamayari ng Hacienda de San Francisco de Malabon. Pamangkin po siya at that time ng Governor General ng Pilipinas, ng Gobernador General. So, and then, pamangkin din po siya ng konde. Kaya po siya naging kondesa, hindi po konde ang tatay niya, kundi ang tiyuhin niya. Wala pong anak, walang pamilya, kaya po siya sa kanyang sinali ng magiging kondesa ng Lizaraga ng Espanya. And then, ang i-highlights po, kaya po nang sinabi ni Sir Ted, i-highlights po natin yung pagtugtog ng unang awit na pambansang awit ng Pilipinas. Karaniwan po sa atin, ito ay alam natin na ito po ay ginanap sa Cavite noong June 12, 1898. Pero ito po ay ginanap dito sa Parokya de San Francisco de Malabon. Ito po ay naganap noong June 12, 1898 sa
umaga ng misa ni Don Manuel Trias. At that time po, siya po ang pura paroko ng San Francisco de Malabon. At the same time, siya po ay anak ng bayan ng San Francisco de Malabon. Na ngayon po, ang kanilang bahay ay ipinapaayos sa tulong po ng local government. So, nakita na nila Sir Del, yun po ang kanilang bahay, yun ang kanilang tahanan. Bali siya po ay tiyuhin ni General Mariano Trias. And then pagkapunta po, at ito naman po sa kumbento ng San Francisco de Malabon, yan po ang tahanan ng Condesa. Kasi po ang simbahan ay kanya talagang private chapel at that time. Ang tong simbahan na hanggang ngayon ginagamit natin, ito po ay kanyang private chapel at tinatawag po na kamaning. Kamaning niya po itong simbahan hanggang sa pinaayos niya at pinagawa private chapel. And then, ang kanyang tahanan, ang naging tahanan na rin po ng mga nagiging pura paroko. So sa pagandahang loob po ng Condesa, ang ating pong hanggang sa ngayon na makikita po ay galing sa kanya. Ang Condesa po ay namatay sa Sierra Alta. Ang Sierra Alta po ay ngayon ay bayan ng Noveleta. Salamat po. Antiques. Tara, let's go inside. Antiques. Ay, sorry. Mango ka naman. Bante, hanggang may pailaw. Kain na po kayo. Palaw. Yes po. Pag Good Friday ko natin tikman yan. Yes po. Actually po, ano po, every Lenten season lang din po namin siya siniserve. Oh, so special pala tayo. Meron tayong pizza bacalao. Tutok pa raw. Pumasok tayo dito, hindi tayo nakahinto medyo nakalimutan. Pero mamaya, sisikapin natin bumaba. Doon sa isang, may nakita kayong parang may nakita kayong Philippine flag. Tapos merong parang junction na one way kasi yun
Yung nasa kaliwa na yun ang monumento ni Juan Felipe. Julian Felipe. Julian Felipe. Kilala niyo ba si Julian Felipe? Marcha Nacional. Si Julian Felipe, siya ang nag-compose ng Marcha Nacional Filipina o yung melody ng ating Philippine National Anthem. Eventually become... Yes. Actually, yung una tawag na Marcha Magdalo, naging Marcha Filipina, and then later on, naging Philippine National Anthem. Siya nga yung parang siya yung kinomisyon ni General Emilio Aguinaldo to write the music of the Philippine National March. Siya ay taga rito. No? Siya ay taga rito. Kaya binigyan siya ng monumento dito. At si Julian Felipe ay kasama noon sa hinuli noong 1896. No, yung alam niyo, familiar kayo sa 13 Martires, no? Oh, yan, yung 13 Martires, malapit sa Intangya, at saka sa hindi, yung 13 Martires, yung 13 Martyrs. Kasama si Julian Felipe sa hinuli. Hindi nga, hindi siya pinatay eh. Nirelease siya, pero kasama siya sa hinuli. No, marami silang hinuli, pero marami mga nirelease. So, hindi siya martyr. Hindi naman. Kung nasama siya, 14 Martires. 14 Martires yun. Yung Kapitolyo, nasa 14 Martires City. Anyway, so, siya ay napalaya sapagkat siya ay identified as a church musician. Organisa siya, regular fixture sa simbahan. So, si Julian Felipe ay marami pang mga pinupost na mga unfortunately, yung kanyang mga composition ay hindi ay ikatalog. Okay? Mamaya alamin natin kung sino si Ladislao Diwa. Maglalakad tayo, malapit lang. We're going to Ladislao Diwa. Sino kaya siya? Alamin natin kung anong kwento ni Ladislao Diwa. Nauna ng ating mga Riadillo. He's very quiet, that's why probably Bonifacio got all the credit. He's one of the founders of the Katipunan. You know what? Interesting fact. He joined Jose Rizal's La Liga Filipina. Then after Rizal was exiled in Tapitan, so they formed the Katipunan, right? And then he was actually captured. He was brought to Fort Santiago. He was imprisoned there. And then afterwards, after the Pact of Biak Mabato, he was released. Alright? And then he rejoined the second part of the revolution after Aguinaldo came back from Hong Kong, 1898. And he has the rank of colonel. And actually, it was General Peña, portrayed by me, actually surrendered to Ladislao Diwa, Colonel Ladislao Diwa of the Philippine Republican Army. Okay? And then he became the governor of Cavite, elected as well. Then he fought during the Filipino-American as well. So, there you go. One of the unsung heroes of the Philippine Revolution. Mosi. Dito siya nakalibing? Yes. Si ano nga eh, si Glow. Umalis. Kasi yung boot niya dun. This is the tourism office of Cavite City. Entrada. Chabangan. Pasok tayo. Ano meron? Gusto lang makita na meron. Sir. Hello. Sa sila, 1872, January yan, January 1872, sa pangunguna ni Sargento Francisco Lamadrid. Ito siya. Francisco Lamadrid. Ano siya, mestizo? Oo, so tapos, ang napagbintangan na nagpasimulo ng Cavite Mutiny of 1872 ay kilala niyo kung sino? Majoha. Tama, yung Majoha. Mariano Jose at Jacinto. Majoha. Gomburza. Gomez, Burgos, Zamora. I-implicate sila ng isang Pilipino na si first name Saldua, no? Francisco yata, Saldua, no? At sa kasamang palad,
siya yung nagsuplong sa kagustuhan niyang siguro makakuha ng gantimpala o maiwasang ma-implicate yung kanyang pangalan, isinama siya sa Ginarote. Welcome po namin kayo sa lungsod ng Cavite. First time niyo po ba dito sa Cavite? So, ang tagline po namin dito ay we are the historic city by the bay. And in terms of history, just to share po, ito po ay isa sa mga priority talaga ng aming current administration, as it is reflected po on our vision statement na kami ay histo-cultural hub ng Cavite Province. Yes. Kaya po ngayon, unti-unti po namin i-revive and of course, pina-preserve yung lahat po ng mga heritage na meron po dito sa Cavite. The Cavite Mutiny of 1870. Dito nangyari sa particular portion nito noong January 20, 1872. Sa inyong lahat, ngayon po ay ating masasaksihan ang pagsasadula ng unang pagladlad ng watawat ng Pilipinas. Ang lungsod ng Cavite, o kilala sa tawag na Cavite Puerto, ay ang duyan ng kasaysayan, kalakalan at pamahalaan ng lalawigan ng Cavite noong panahon ng Kastila. Bilang kabusera ng lalawigan, ito rin ang naging daungan ng galleon trade sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Ang syudad ay saksi sa di mabilang na makasaysayang pangyayari tulad ng Cavite Mutiny noong 1872 na naging sanhi ng pagbitay sa tatlong paring martir na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora. Dito rin binaril ang pamosong 13 martires na idinawit sa himagsikang Pilipino noong 1876. Mayo 1, 1878, sa dagat ng Cavite, naganap ang Battle of Manila Bay na kung saan ay pinalubog ng Asiatic Squadron ng Estados Unidos ni Commodore George Dewey ang flotilang Kastila sa loob ng Canyacao. Mayo 11, dumating si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang gabinete mula sa pagkakatapon sa Hong Kong lula ng barkong Macollo, kasama ang kanyang ayudanteng si Senyor Leiva. Si Aguinaldo ay nakipagpulong kay Dewey sa barkong USS Olympia na kung saan sila ay binigyan ng parangal ng mga United States Marines. Mayo 21, dumaong si Aguinaldo sa Cavite matapos niyang itatag ang hukbong dagat sa loob ng Maynila. Mayo 24, inilipat ni Aguinaldo ang kanyang komandansya sa mansyon ni Don Maximo Inocencio, isa sa mga 13 martires, at dito niya itinatag ang pamahalaang diktatorial. Dahil dito, ang Cavite Puerto naging kauna-unahang kabisera ng Pilipinas. Makalipas ang ilang araw, muling nilipat ang kanyang opisina sa Lakasa Gobyerno Sibil ng mga Kastila at tinatag niya ang kanyang kwartel general sa Teatro Caviteño at ang paggamutan ng himagsikan sa San Juan de Dios Hospital. Mayo 28, naganap ang labanan sa Alapan, Imus, na kung saan nabihag ng mga Pilipinong naghihimagsik ang 270 sundalong Kastila sa pangunguna ni General Leopoldo Garcia Peña. Sila ay pinagmarcha patungo sa Cavite Puerto upang iharap kay Aguinaldo na naghihintay sa Teatro Caviteño, na kung saan iniabot ni General Peña ang kanyang espada bilang formal na pagsuko. Dahil sa kagalakan sa tagumpay sa labanan, inilabas niya sa unang pagkakataon ang bandila ng Pilipinas. Nadala niya mula Hong Kong na hinabi ni na Marcela Marinho de Agoncillo at ilang mga kababaihang makabayan.
Viva Independencia! Viva! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Viva Republika Filipina! Viva! Ang maluwalhating sandaling ito ay sinaksihan ng mga opisyal ng eskwadron ng Estados Unidos na nakiisa sa kanilang pagdiriwang. Sa sumunod na mga linggo at buwan ay sunod-sunod ang pagwawagi sa labanan at ang pambansang bandila ay iwawagayway muli sa kawit sa Hunyo 12 sa pagpapahayag ng kasarinlan ng ating kapuluan. Ito ang mabunhing kasaysayan ng Cavite Puerto at ng ating bandila na dapat ipagpitagan dahil sa kabayanihan ng ating mga ninuno para sa magandang kinabukasan ng mga susunod na salinlahi. Mabuhay ang bandila ng Pilipinas. Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay! Mabuhay! We are already inside. Maybe nga eh. Siyempre, kailangan may ipadaan. Sa bagay. Galing mo dun, sir. Hindi nga nagpa-orbe, kanyaw. Wala na naman yung mga pogo na yan, pogo buildings. Nakikita na natin ang Port San Felipe, matagal na natin gusto mapasok. You used to be here? Paano kung hindi ka ba nakakapunta dito? Right now, and then it used to have 8 churches, and this fort is actually just a third of what it used to be. And then it witnessed a lot of history, the galleon trade, all right, the Dutch invasion, and even the Battle of Manila Bay actually happened here as well. All right, so please enter. There's a carving of the Gomburza. All right, it's actually a bit misleading. I was speaking with Sir here, because Gomburza wasn't actually executed there. They were executed in Bagong Bayan. And yeah, it was just a chain of events. After the 1872 Cavite Mutiny, they were implicated, the 3 martyred priests, right? And then some Masons, like one of my favorite 13 martyrs, Don Maximo Inocencio, he was a Mason. But then Governor General Izquierdo was also a Mason. That's why they've just been exiled. The financiers, you know, the upper class of the Cavite. All right? The port, the museum, the original port. American na to. American TV. Sir, nag-aisip. Sir, nag-alabas. Sige
elevation na. Doon yung mga bato lang. Pero pa sa taas marami. So may tunnel. Saan papunta yung tunnel? Simbahan daw. Simbahan? May tunnel. Tingnan natin. Malalim. Malalim pa doon. Tingnan natin siguro mapupuntahan yan. Sabi papunta ko simbahan. Okay na natin nakita natin sa labas. Republika Filipina, panahon ni Emilio Aguinaldo. At yung unang naval ships ng Republika ng Pilipinas ay hindi battleships, hindi mga cruisers, kundi mga transports. No? May mga Pilipinong mayayaman na nagtitrade ng sugarcane, tubo at sari-sari pang mga asukal, i-donate sa Republican Army. Ang tawag doon Republican Army kasi Republican na sila. Hindi na sila mga guerrilla. They are a regular standing army. So, nag-donate ang ilang mga mayayamang Pilipino ng mga transports ginagamit sa pag-uhol ng mga kobo, ng mga iba-ibang karata. At yun ang mga kauna-unang naging barko ng Pilipinas. Then over the years, nag-prosper, nag-evolve. Ito yung mga ilang mga kagamitan na makikita natin, mga uniforme, mga naval vessels. Yan. Ikutan po tayo. Nandito po ngayon si Senyor Viajero Joseph Bautista, kasama po ang isang sundalong Amerikano at mga sundalong Pilipino at isa pong banyagang sundalo mula sa Espanya. Ang bihag po natin dito sa Espanya. How are you, my friend? I'm good, sir. Are you happy to be prisoner? Yeah. We have a very happy prisoner. I always play the part of a prisoner. Yeah. Yes. I can't be Filipino, so. Okay, thank you. Senyor Aguinaldo. Si, senyor. Kamusta? Mabuti naman at maligayang pagdating sa Cavite Puerto. Mula sa ating unang Pangulo. Yes. So, chill. Travel while you can until our next travel. Meron pa palang paakyat. So, paakyat naman tayo dito sa Port San Felipe. Matagal na natin gusto mapunta. I'm very lucky na na-arrange ng biyaheng south. Unang mission na ginawa ng Pilipinas. Saan ginamit? Pinahalan ko kay sa anak niya, yung presidente niya ngayon. Si Bongbong Rocket ang tawag. Ah. Bongbong Rocket.
was named after Ferdinand Marcos Jr., the president's son. Na lang siya. Bagong missile. Naka-install to sa multi-purpose attack sa Impact Littoral Combat Force. Di ba siya ito yung Mark 3. Mark 3, sa Impact multi-purpose attack missile. Okay. Pero ano siya, unguided missile siya. Unguided. So hindi siya guided kasi ano lang, yung Littoral Combat LCM. Ay, yung report doon, yung tagal nila, ano? 10. 11. Pag apat na pair, 12 o'clock. Saka sila mag-change ng duty ang yung crew member ng barko. Nagpapalit sila ng duty para malaman nila na ma-alarma sila, ma-indicated ng ship bell. Bell pala tawag doon. Honor. Kaya maraming gamit ang ship bell. Last stop natin is the City Hall of Cavite City. Bienvenida na Ciudad de Cavite. So, Chabacano pa yung dito. Your Denver Chula. Welcome to Cavite. Ito yung port. Yung port area. Nakikita niyo po ngayon ay tinatawag na unland pier. So ito po, before mo po si Mayor Denver, ano lang po siya, graba lang po ito. So parking siya, at puro mga ano lang to, yung mga sirang bus. So ngayon, nung mo po si Mayor Denver, sabi niya, why not gawin natin park itong likod? Gamitin natin, i-maximize natin. So ngayon, ang unang plano namin nun, parang isang flat lang na extension ng sa Monte Park. Pero sabi namin, baka may opportunity pa or baka may mas may improve pa yung park. Kaya ang ginawa namin, naggawa kami na so ngayon, ang isang unique kasi dito sa City Hall ng Cavite City, ito lang yung City Hall na may view. Kita nyo, ng Singapore. Ay, tagay-tay kayo. May viewing ng dagat. So, ayan, so ito lang yung City Hall na may view. So, ang dilema namin nun, paano kapag tinayuan namin to ng 2 floors or viewing deck, baka makakompromise naman yung benefits ng or clients ng City Hall. So, ang ginawa namin, pinantay namin yung viewing deck sa 2nd floors lang, tapos utas ng ilalim para at least yung mga nasa ground floor na-enjoy pa rin yung view ng ating bay. So, nakikita natin ito Ready Manila. Tapos sa Pier. Supposed to be dapat merong biyahe dyan. Going to MOA. Kasi hindi pa natutuloy. Aero de Manila. That's where the galleons were repaired. Caviteños are very skilled in shipbuilding. It's actually, we're one of the pioneers in shipbuilding. And in fact, I don't know if you're familiar with Chabacano. Chabacano was developed, yes. Chabacano was developed during the galleon trade, which actually happened here. And then, the Chabacano Zamboanga came from here. Because when they started building shipbuilding, in Zamboanga, they sent Caviteño shipbuilders who speaks Chabacano. And now they're better speakers in Zamboanga. Yes. Sadly, no? Because we didn't really develop it. And then, you look straight, that's Varadero. And then on your right, this one is where the Battle of Manila Bay happened. It didn't actually happen on the exact Manila Bay. This is Canyacao Bay. Dito nakadock yung mga Spanish galleons. And this is where Commodore George Dewey positioned the ships and then bombarded the Spanish Armada. And one of the casualties, actually there's a misfire, yung Simborio ng Santa Monica. It was hit May 1, 1898 and nasira na. Pero still existing pa rin yung yung belfry niya. Okay? So very historic place. Galleon trade, Varadero de Manila, Battle of Manila Bay.
Hello mga ka-senior, so tatapusin na rin natin ang ating Cavite Heritage and Historical Tour through Biyaheng South and the MPTC South at Cavitex. So I'm very happy na nag-join ulit tayo at sa napakagandang tour nito because ang dami nating first time na nangyari. First time nating nabisita finally ang Port San Felipe sa loob ng Philippine Navy base sa loob dito sa Cavite City. This is one of the oldest port and it used to be bigger but now medyo lumit na lang siya dahil ilang portion niya natamaan during the Second World War. So nakita natin nalaman natin ang istorya ng Port San Felipe, nakita rin natin ang museum inside sa Port San Felipe. Also na puntahan din natin ang makasaysayang sa Monte Park na dating loob ng Port Tabaga dito sa Cavite City. So sa harap ng Teatro Caviteño, doon ginawa ang pagsuko ng mga Kastila sa mga Pilipino. At we're very happy na ang grupo dito sa Cavite City reenact ang napaka-historic na event na to sa history ng Pilipinas. Also, kumain tayo ng napakasarap na lunch sa Cafe Antiques. And then nakatikim tayo ng kakaibang pizza. Ito ay gawa sa tinatawag nilang yung kinakain tuwing mahal na araw na pagkain sa Cavite City. Nakatikim din tayo ng mga pasta at iba-iba pang klaseng pizza at saka drinks. And then nabisita natin ng iba-ibang simbahan. Ang simbahan ng Kawit, Cavite, ang simbahan ng Tansa, kung saan napuntahan din natin ang lugar kung saan ginanap ang panunumpa ni kaunahang presidente Emilio Aguinaldo noong 1897, isang araw matapos siyang manalo bilang presidente sa Tejeros Convention. Napuntahan din natin ang simbahan ng General Trias kung saan nalaman din natin na dito pala unang pinlay ang himno nasyonal nung umaga noong June 12, 1998 bilang practice bago sila tumungo sa Kawit, Cavite. So, at also, hindi kumpleto ang pagbisita sa Cavite kung hindi natin titikman ang napakasarap na pagkain Caviteño lang matitikman ang tinatawag nilang Hidden Topsy, ang Tapsilog sa Hidden Topsy. So overall, nagpapasalamat tayo sa MPT South sa pag-imbita sa atin uli na ikutin ng mahalagang lugar, makasaysayang lugar, ang mga heritage at mga iba pang attraction dito sa Cavite. Ito ay isang makasaysayang lugar at kung may time kayo, bisitahin nyo ang mga lugar na ito using Cavitex. With that, maraming salamat sa pag-nanood ng ating vlog. Travel while you can. Until our next vlog, see you soon.